At sa pinakahuling impormasyon nga po na nakuha natin mula kay Consul General de Borja ay inaprobahan na itong kanilang rekomendasyon para itaas sa Blue Alert ang sitwasyon dito sa Guam. Pia? Jiggy, sabi mo yung hilingan ng mga otoridad, sana magpatuloy lang no, ng normal sa kanilang mga gawain. Pero ikaw ba, Jiggy, mula sa pagdating mo kagabi hanggang sa pag-iikot mo ngayong araw dyan, napansin mo ba kung may pangamba nga ba yung mga tao or talagang naipagpapatuloy at nagagawa nila ng normal yung kanilang mga pang-araw-araw na gawain? Masasabi natin, Pia, na talagang naipagpapatuloy nilang pang-araw-araw nilang gawain. Lalo pat dalawa talagang pinangahawakan nila dito, ang kanilang pananampalataya. Bukod pa sa teknolohiya ng Amerika, ang kanilang missile defense system dahil naniniwala sila na sa oras na magpalipat ng rocket itong North Korea ay kayang sanggahin ng mga rockets din ng Amerika, kayang ma-intercept ang mga rockets ng North Korea upang hindi na umabot pa dito sa Guam. Pia? At Jiggy, matanong ko lang din, no, kamusta naman yung pagpasok ng mga bisita at saka ng mga tao dyan sa Guam? Alam natin na isa rin itong tourist destination. So halimbawa, kagabi dun sa biyahe mo, marami ka pa bang kasabay sa airport na yung mga talagang pumapasok pa rin dyan sa Guam? Sa biyahe natin, marami yung mga PhilAm, yung mga dito na talaga naninirahan, yung mga residente na dito. At yung siguro mga 3/4 ng flight ay mga residente na dito at yung mga natira ay mga turista, iba doon mga Chinese, Korean at Japanese. So masasabi natin na tuloy pa rin yung pamumuhay nila at pero hindi nila pinagwawalang bahala, lalo na kung may mga bagong anunsyo ang OCD nila dito sa Guam, talagang pinag-aaralan nila at hinihimay ang mga detaling ibinibigay dito ng kanilang pamahalaan. Pia? Alright, dahil hindi nga pwedeng alisin no, yung paghahanda. Ako, Jiggy, maraming salamat pero babalikan ka ulit namin maya-maya lamang para muling makibalita.